buong kalooban. Hilingin niyo ang anumang bagay at ito'y ipagkakaloob ko sa inyo. Kayo'y aking ipinagmamalasakit, lalo na sa panahon ng kababagan, sapagkat tunay na ang sanlibutan ito ay daranas ng mahigpit na kasawian, mahigpit na paghihirap. Subalit, ang aking bayan kailanman hindi ko pababayaan. Kung kaya't huwag kayong magkukulang na makipagkapatiran sa aking espiritu. Huwag kayong magkukulang na kayo ay patuloy na gumawa ng naayon sa aking kalooban. Patuloy ninyong digdig ang aking mga salita, sapagkat ito ang inyong buhay. Sapagkat ang sino man na hindi mabubuhay sa aking mga salita ay kapahamakan ang kanyang makapagdaan. Kaya nga mga anak, patuloy na itinakadubili sa inyo na sa mga huling panahon ito, maging masigasig kayo sa pananampalataya at huwag kayong magbintangan sa mga gawain na aking inilaan para sa inyo upang mabigyan ninyo ng kalukuran ang inyong mga kasalanan. Sikapan ninyo magandaan ang kaligtasan. Ipamahagi ang araw, ipamahagi ang kapangyarihan na ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong padait sa diabo, daigin nyo ang diabo. Maging epektibo kayong Kristiyano. Huwag sayangin ang nalalagong panahon. Gumawa kayo ng mga gawain panglaban. Isang magandang pagpapala ng mga po sa ating lahat. At isang pagpapala din po sa ating mga kapatiran na nasa kanilataran ngayon at hindi pa po makaka-attend. Gawa nga po itong batas po natin sa GCB. Or dahil lang po dito sa pandemic pa rin po na makaka-attend. Announcement lang po ulit. Third week ng June yung ating pong wave offering. Amen po ba tayo ng mga? Okay, dadakot po tayo sa pagkain spiritual na ating pagsasalusaluhan sa araw na ito. At ang title po ng paksa po natin ngayon ay Ye Are Clean, malinis. Colossians 3:8-12. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayan, mga salitang kahari-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga gulaan sa isa't isa. Yamang, hinubad na ninyo ang damihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. At kayo ay nalabihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyang lumalang sa Kanya. Do'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng hindi pagtutuli, ng barbaro, ng sina, ng alipin, ng daya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Mga bihis nga kayo, gaya ng hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagi, ng kagandahang loob, ng kapabaan, ng kaamuan, at ng pagpapanuno. Okay, pasalamatan po natin ating Panginoon sa sa pagkasilaw ni Lucifer sa sarili niyang liwanag, ay hinangat niya ang trono ng ating Panginoon. At dito nga ay hindi kaya niya na maghimagsik ang iba pang mga anghel
laban sa kapamahalaan o dun sa authority ng ating Panginoon. Ngunit sila ay nabigo. Nang hindi magtagumpay si Satanas sa kanyang pagrebelde sa halaga ng ating Panginoon Diyos, ay ang tao ang kanyang pinalingan o pinagtuunan ng pansin. Sa mga unang tao ay inihasik ng dyablo ang karumihan upang kagaya niya ay mawala din sila sa kalagayang espiritual. Upang sila ay masira sa orihinal na pagkakadisenyo sa kanila ng ating Panginoon. At upang sila ay tuluyang mailayo sa Diyos na lumikha at nagbigay ng buhay sa kanila. At tunay na nagkaroon ito ng kaganapan nang madala ni Lucifer sa pagkakasala ang mga unang tao sa pamamagitan ng ahas. Nagtagumpay si Satanas sa pagtukso at paglindan sa kanila at naahay niya sila Eva at Adan na gawin ang ipinagbabawal ng Diyos sa kanila. Kaya naman, sila ay namatay sa harapan ng ating Panginoon dahil sa hindi nila pagsunod. Kamatayang espiritual po tayo mga kapatid, hindi yung kamatayang pisikal. At ang naging kamatayan nila nang dahil sa pagsuway sa Diyos ay patuloy na dinala ng tao hanggang sa panahon ngayon. Kaya naman mga kapatid, liban na lamang na magpahinala sa kanila o mahayag sa kanila ang ating Panginoong Hesus at tumurot sila sa kanyang kaluwalhatian at kadakilaan, ay hindi makakabangon ang tao sa kanyang kamatayan espiritual. Ay nagbabatayan ng mga kapatid. Sapagkat ang salita ng Diyos lamang ang may kapangyarihan na buksan ang tao sa pananampalataya at ipakita sa kanila ang mga bagay na lihim sa paningin ng mga makamundo nilang pagkatao. Ang salita na kaysa ng Panginoong Diyos lamang ang may kapangyarihan na ituwid ang tao mula sa kanilang buktot at makamundong pamumuhay. At ito ang nagtuturo sa kanila, o ang salita ang nagtuturo sa kanila sa tunay na daan upang sa pagdating ng araw ng rapture ay makasama sila sa mga kukunin ni Jesucristo sa daigdig at patungo ito sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Ang ginawang pag-aalay lamang ng Kordero ng Diyos sa krus ng Kalbaryo ang may kapangyarihan na alisin sa atin ang lahat ng karumihan at kasamaan na si Satanas ang pinagmulan. Si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas ay namatay para sa atin. Makamtan lamang natin ang kalinisan at ang kapatawaran sa ating pagkakaalipin o pagpapaalipin sa dyablo at sa bawat paglapastangan na ating nagawa sa paningin ng Diyos Ama. John 15:3. Kayo ay malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo ay aking sinadla. At kapag sinabi tayo ay malinis na ng dahil sa salita, nangangahulugan lamang ito na malayang nakakakilos sa atin o sa pamamagitan natin ang banal na Espiritu na isinuko ng ating Panginoon upang tayo ay pangalagaan sa anumang masama na nasa daigdig na maaaring magpatumpa sa atin. Na ang kagayahang espiritual na nakita sa ating Panginoong
Jesus sa kanyang pansamantalang paninirahan dito sa lupa, na siyang pinanundan din ng mga apostol at ng mga sinaunang Kristiyano, ay nararapat lamang na kagayahan din natin sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya sa panahon ngayon. Amen po ba tayo dito, mga kapatid? Ang nilinis sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo ay hindi na nadudumihan pa o hindi na nadadaig ng kalaban. At ang mga tinawag o hinirang ng Diyos ay mga nagtatagumpay na sa bawat pagsubok at panukso na ibinabato sa kanila ng diablo. Kung sa kabila na ating tinanggap ang Espiritu ng Diyos, ay nakikita pa din sa atin ang luma nating pagkatao, na namumuhay pa sa kasakiman at sa paggawa ng masama. Palihiman ito o hayagan natin ginagawa, ay nangangahulugan lamang na hindi pa natin tunay na kinikilala ang ating Panginoon Diyos. Ito ay sapagkat hindi natin magawang ibihis sa ating mga sarili ang katangian ng ating Panginoong Hesus na siyang tunay na anak ng Diyos. Hindi natin makuha o magawang magpasakop sa kapangyarihan at autoridad ng ating Panginoon, sapagkat ang pinapanginoon pa natin o ang itinuturing pa din natin Diyos ay ang ating mga sarili at ang kabuuan ng sanlibutan. Batid namin na walang ibang gagawin sa ating ang sanlibutan, kundi ang ilihis tayo sa ating pagsisikap na sundan at maabot si Kristo, at tayo ay ibuyo sa ating ikapapahamak. Ngayong napapanahon na ang itinakda ng Diyos para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, ay mas masigasig ang ginagawang pagkilos ng kalaban sa kabuuan ng Iglesia upang tuluyan na mawasak at maagaw ang mga lingkod o ang mga hinirang ng ating Panginoon Diyos. Kung hanggang sa ngayon ay suot pa din natin ang marumi at luma nating sarili, ay hindi tayo pag-aaksayahan ng panahon ni Satanas, gaya ng pagwawalang bahala niya sa sanlibutan na alam niya sa kanya o pagmamayari niya. Ito ay nabanggit sa Bible study kahapon. Ito ay sapagkat alam niyang kapahamakan na ang kahihinatnan ng mga nagpapailalim pa sa impluensya niya. At sila ay magkakasamang ilalagak sa apoy ng impyerno. Ngunit dahil tunay tayong mga naturuan ng salita, ay pinag-aabangan ng diablo ang lahat ng pagkakataon upang tayo ay kanyang madaya o malinlang. Kaya naman, upang hindi magtagumpay ang diablo sa kanyang adhikain, nawasakin tayo ng mga itinaguyod ng ating Panginoon. Kinakailangan ay lumago tayo bilang mga Kristiyano. At ito ay makakamtan lamang natin kung ang bawat salita na ipinapangaral sa atin ng Diyos ay papakinggan at uunawain natin. Kung ating hahangarin na masunod lamang ang kalooban ng ating Panginoon, gaya ng nabanggit kanina, ay hindi tayo mapapahamak at mananatili tayong mga nakatayo sa ating kalagayan bilang mga bagong tao o sa kalagayan ng pagiging tunay na born again. Na hindi lamang nakikilala sa katawagan nito. Maraming nagpapakilala ng born again.
iba mga kapatid. Kundi nakikita din sa pagkilos o paggawa o sa paggawa ng mga taong bumubuo sa iglesia. 1 Peter 2:2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasahin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito ay magsinago kayo sa ikaligtas. Maliwanag ko ba sa atin ito? Dahil kaisa natin ang Espiritu Santo, Kanyang aalisin ang mga kasiraan at kabulukan ng ating pagkatao. Ituturo niya sa atin ang lahat ng bagay na magpapabanal sa atin, upang ang puso at ang ating isipan ay manatili lamang kay Kristo na humirang sa atin upang maging Kanyang mga lingkod. Kung ating tatanggapin ang doktrina na nakabatay lamang sa nasusulat sa Biblia, na siyang ipinangaral din ng ating Panginoong Hesus, ay mabubuhay tayo ng hindi naaabala ng dyablo o hindi nagugulo ng masasamang bunga nito. Mabubuhay tayo ng malayo ang ating damdamin sa mga alalahanin dulot ng sanlibutan na nagsisilbing ugat ng lahat ng uri ng masama. At sa lahat ng ito ay ang katotohanan lamang ang makapangyayari, sapagkat ang salita na ang Panginoon ang pinagmulan ay tunay na mabisa at makapangyarihan. Bilang mga bagong tao na hindi nanganak sa Diyos, ay may mga bagay na itinuturo sa atin na ibihis o isuot matapos na ibihis o isuot natin matapos nating hubarin o alisin ang ating maruming kasuotan o ang dati nating mga sarili. At ito ay naging posible lamang o ang kalinisan na ating nakamtan ay naging posible lamang sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Una, ang ating bago at malinis na damit o ang ating bagong sarili o pagkatao ay ating ibihis. Ephesians 4:24. Ang Espiritu ng Diyos at ang Kanyang katangian ay makikita lamang sa mga tunay na nakikiisa sa Kanya. Kaya naman, ang agos o ang daloy ng buhay na o ang daloy ng ating buhay ay iba na ang direksyon na pinatahak. Kung dati tayo tuloy-tuloy sa pagpapakasama dahil ating nakilala ang ating Panginoong Hesus, ngayon ay siya na ang ating pinapatundan at tayo ay mga nagpapakabuti na. Hindi na tayo kagaya ng dati na bumabaling pa sa ating mga ipagkakasala, kundi nakatuon na lamang tayo na panundan ang kalikasan ng ating Panginoon na ngayon ay ating pinaglilingkuran. Di po ba? Wala namang madumi sa kalikasan ng ating Panginoon Diyos. Kaya hindi maaaring may makita sa atin na karumihan o kalituan. Pawang kabanalan at mga gawa na nasa katuwiran na lamang ang nahahayag sa atin ng mga anak ng Diyos na ibinihis ang bagong pagkatao na kagaya ng kay Kristo. Titus 1:15. Sa malinis, ang lahat ng bagay ay malinis. Datapat sa mga nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ang kanilang pag-iisip at ang kanilang budhi ay pawang nangahawa.
Ikalawa, ibihis natin ang makatotohanang pagkahabag. Hanggang sa kaloob-looban ng ating Panginoon ay makatotohanan ang habag na ipinaabot niya sa mga sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya naman, maging ganoon din tayo sa ating kapwa. Hindi lamang sa labas ng ating pagkatao tayo nagpapakita ng habag, kundi hanggang sa puso at sa ating isipan ay tunay na umiiral ito. Maging makatotohanan ang pakikitungo natin sa kanila at dapat ay walang halong masamang motibo. Na kaya lang natin, halimbawa, kaya lang natin tinutulungan si kapatid dahil meron tayong gusto na makuha sa kanila. Hindi po ganoon mga kapatid. Isa lang ang maging motibo natin para sa kanila na wala pa o hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. At ito ay ang makasangkapan tayo ng ating Panginoon at sila ay maipagkasundo natin sa Kanya para sa ikalalago at ikaulungan ng Iglesia. Maliwanag ba sa ating mga kapatid? At upang makumpleto na ang bilang ng mga kaluluwa na hahaglupin ni Jesucristo mula sa nakatakdang kapamakan ng daigdig. Ikatlo, ibihis natin ang kabaitan o ang pagmamagandang loob. Tunay na naipapakita ng ating Panginoong Hesus ang kagandahang loob sa tao sa pamamagitan ng walang patid na paghahayag ng mga makalangit na karunungan at sa pamamagitan ng pagtuturo niya sa atin na nagpapadala sa isang mananampalataya. Ginagawa tayong marunong o matalino ng salita sa bawat sitwasyon at kaganapan na dumadating sa atin. Sa lahat din ng ito, ay hindi tayo pinapabayaan at hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Hesus at patuloy siyang nakaalalay sa ating mga pangangailangan sa parehong material at espiritual. Ang kabutihang loob ay nakita din sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagmiministeryo dito sa lupa o sa kanyang ministry, kung saan kasabay ng pangangaral niya ng Ebanghelyo o ng mabuting balita ay nagpapagaling siya ng mga may sakit. Marami pang tinulungan at ginawa ng kabutihan ang ating Panginoong Hesus. Ngunit gaya nga ng nasusulat ay hindi na ito nailalang lahat sa banal na kasulatan. Bilang ating huwagan, ay patuloy lamang natin na panundan ang ating Panginoon sa lahat ng mabubuting gawa na Kanyang naipakita at patuloy na ginagawa. Yung mga kaloob ng banal na Espiritu, mga kapatid, gamitin natin ang mga yan. Sapagkat ang paggamit niyan ay tunay na mabuti sa paningin ng ating Panginoon at tayo ay Kanyang kinalulugan. Alalahanin natin na magagawa din natin ang nagawa niya dahil kaisa natin ang Panginoon sa lahat ng gawain mabubuti. Maliwanag ko sa mga kapatid. Number 4. Ibihis ang pagpapakumbaba o maging mapagpakumbaba. Ang ating Panginoong Diyos lamang ang dapat na itinataas ng sangkatauhan. Ngunit dahil kay Lucifer, dahil sa gawa ng diablo o sa kasamaang bunga ng diablo, ay natutong maghanap ang tao ng importansya
siya sa kanyang sarili. Noong tayo ay bahagi pa ng sanlibutan, ay madalas tayong nakikipagkumpetensya o nakikipagpaligsahan sa iba para lamang maipakita na mas nakahihigit tayo sa kanila. Ito ay sa parehong sa karunungan ng sanlibutan o kaya naman ay sa taglay namin na talento. Ang lahat ng ito ay nabaliwala o nadala natin sa wala sapagkat inilabas lamang natin ang mga ito, ang ating karunungan sa sanlibutan at ang ating talento upang tayo ay hangaan. Ngunit dahil binuksan tayo at tinuruan ng salita ng Diyos, ang karunungan ng sanlibutan ay atin na itinapon. At ang mga talento na noon ay pakinabang ng ating laman ay atin nang nagagamit ngayon sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaalaman na sa atin na tayo ay ibabagsak ng ating pagmamataas. Kaya naman, ito ay dapat na nating hubarin o alisin sa ating pagkatao upang hindi mawala sa atin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sinabi nga sa Kawikaan 3:34, binigyan niya ng biyaya ang mababa. Amen po ba tayo? Number 5, maging maamo tayo. Bilang mga anak ng Diyos ay tinuturuan tayo ng salita na huwag mapangunahan ng ating emosyon. Diba? Yung narinig niyo po yung sample ni Sister Ana kanina, diba? Sa kanyang father. Diba? Imbis na pangunahan ng galit, the Word of God ang umiral sa kanya. Huwag tayong magsalita ng masama kanino man. Gaya ng gano'n ni Brother Reggie. Paano kung hindi natin kamag-anak? Kahit sino pa ang araw natin. Huwag tayong magsasalita ng masama. At huwag makipagtalo sa ating kapwa. Bagkos ay maging mahinhin at mahinahon tayo sa lahat ng ating nakakasalamuha. Titus 3:2. Ano ang sitwasyon ng ating kinalalagyan ay makita sa atin ang kapayapaan sapagkat ang masamang pakikitungo o ang pag-iral ng ating emosyon sa mga bagay na ito ay pagpapakita na wala tayong natutunan mula sa ating Panginoong Diyos. Maliwanag po ito sa ating mga kapatid. Tayo ay maituturing na mga pangmang sapagkat hindi naging kaunawaan sa atin ang salita na ituturo sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ika-6, sapagkat tayo ay mga bagong tao na, nararapat lamang na maging nag-iisin at matyaga tayo. Kung ang tao ay nagpapadala o nagpapatangi pa sa sarili nilang kasakiman at susunod pa sila sa udyok ng dyablo patungkol sa mga nakikita nila sa sanlibutan, ay magtutuloy-tuloy lamang sila sa kanilang pagkakasala. Makamtan lamang ang ninanais ng kanilang laman. Sila ay magmamatigas na sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang makuha lamang ng madalian ang kanilang kagustuhan sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Halimbawa na lang po, diba? Yung pagnanakaw. Sa kagustuhan na umunlad ng tao kagad o makaahon kagad sa buhay, ano ang ginagawa ng iba? Gumagawa sila ng masama. Nagnanakaw sila. Kahit na kaalaman na sa atin na masama ang magnakaw, diba? Parehong sa sanlibutan at sa loob ng ating pamayanan ay may mga gumagawa pa rin ng pagnanakaw para lamang sila ay makabangon. Kaya naman mga kapatid,
Mapalad ang mga taong nasumpungan o mga tunay na nasumpungan o nakilala si Hesukristo. Sapagkat sa pagiging bahagi ng kanyang katawang mistikal, ay naipakita sa atin ang masamang dulot ng kasakiman. Hindi lamang sa ating sarili, kundi gayon din sa inilululot nito sa ating kapwa. Balik tayo sa example natin ng pagnanakaw dito. Pag nagnakaw tayo, sino ang mawawala? Yung pinagnakawan na. Di po ba? So doon ay makikita natin na talagang sa ating pagkakasala na ginagawa, sa bawat pagkakasala na ating pang na-entertain, ay hindi mawawala ang masamang na idudulot dito. Sisirain nito ang ating pananampalataya at ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at ang ating pakikipagkapatiran sa ating mga kapwa na tinawag ng ating Panginoon. Liban na lamang na hindi tayo madaig nito at maging mapagtiis at matyaga tayo sa lahat ng araw at panahon. Ang mga naniniwala at sumasampalataya kay Kristo ay masusubukan kung hanggang saan sila gagawa at kikilos para sa ating Panginoon. Kung kakayanin ba nila na tiisin ang lahat upang maabot ang kabanalan ng ating Panginoong Hesus at sila ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kakayanin po ba natin, mga kapatid? Wala sumasabi. Siyempre, di po ba? Kung pepetix tayo dyan, ano na mangyayari sa atin? May iwan din tayo. Diba sabi nga, pananampalatayang walang gawa ay patay. Number 7, maging mapagpatawad tayo. Matthew 18:35. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kapag hindi ninyo pinatawad ng buong puso ang inyong mga kapatid. Isinasalaysay ng ating Panginoong Hesus. Isinalaysay ng ating Panginoong Hesus ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Mababasa natin yan sa Matthew 18:23-34. At ito ay upang ipaalam sa atin kung paano natin dapat pakitunguhan ang mga tao na nagkaroon ng pagkukulang sa atin. Gaya ng kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga pagkakasala at pagkukulang na ating nagawa sa Kanyang harapan. Mga kapatid, maging makatawanan at maunawain tayo bilang kaisa ng ating Panginoon sa langit. Amen po ba tayo dito? Number 8. Isuot natin ang banal na pag-ibig ng Diyos. Ang mga tunay na Kristiyano ay hindi makakamit ang lahat ng tinanggap nila mula sa ating Panginoon kung hindi dahil sa Kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. At ito ay isang katotohanan hanggang sa panahon ngayon. At ang mga tumutugon lamang sa pag-ibig na inilalaan ng Diyos sa tao, ang mga nakakakita sa lahat ng ginagawang pagkilos ng ating Panginoon para sa Kanyang mga anak. Gaya ng ating Panginoong Diyos, ang banal na pag-ibig ay mapapatunayan din natin kung ito ay makikita sa ating kilos o sa ating mga gawa. Kung ang bawat kabutihan na iminumungkahi, na ipinapayo at itinuturo sa atin ng salita ng Diyos ay ating sinusunod o ginagawa.
Ang Espiritu Santo ay hindi tayo dadalhin sa kapahamakan. Kaya anuman ang sabihin niya sa atin, o anuman ang ituro ng banal na Espiritu sa atin, ay tiyak na pag-ibig ang pinagmulan nito, o ang pinagmulan nito, at makasisigurado tayo sa mabuting ibubunga nito sa atin at sa kapwa o mga kapatid natin sa pananampalataya. Maliwanag mo ba sa ating mga? Bilang paghahanda sa kanyang mga lingkod, sa mga mabubuting gawain ng Panginoon, ay patuloy tayong tinuturuan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga inatasan at kinakasangkapan na mangaral ng salita. Ito ay upang makapagpatuloy ang mga sumasampalataya sa Kanya sa bagong buhay na ibinigay o ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, kung saan ay dapat walang puwang ang anumang kapintasan at kasamaan na makikita lamang sa isang pangkaraniwan tao o sa mga taong hindi nakasumpong ng biyaya at habag ng ating Panginoon. Kailangan hindi yan nakikita sa atin ang mga kasamaan, mga kapatid, ang kasama. Ang mga wala sa Espiritu ay mananatiling kaanib o kaysa ng ating laman, sapagkat sila ay magpapatuloy lamang sa pagpapakasama. At kung sila man ay gumawa ng mabuti sa paningin ng tao, ay hindi ito sapat upang sila ay maligtas. Sapagkat hindi sila tunay na nakasusunod sa kalooban ng aming Amang Diyos. Ngunit, kung tatanggapin ng tao ang habag at biyaya ng ating Panginoon at kanilang ibibihis ang katangian ng ating Panginoong Hesus, ay kalulugdan sila ng ating Panginoon. Sapagkat nakikita sa kanila ang tunay na pagsunod at pagpapailalim sa katotohanan at katuwiran. Nagagawa nila kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil ipinagkaloob sa mga mananampalataya ang kanyang Espiritu, ay wala nang nanilihim o wala nang natatago pa sa atin patungkol sa mga inihahayag ng salita ng Panginoon para sa ating pagpapakabanan o sa ating ikakabanan. Hindi na isang misteryo sa atin ang banal na kasulatan para hindi natin ito maintindihan. At hindi na din natin kailangan gawan pa ng kung ano-anong uri ng pagsasaliksik ang Biblia na nakabase lamang sa kaparaanan ng tao para lamang makita natin ang nais ipahatid ng ating Panginoon sa kanyang mga lingkod. Sapagkat ipinagkaloob na sa atin ang kaunawaan dito sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Kaya naman, ganoon na lamang kahalaga ang mga pag-aaral at ang mga gawain ng pagkakatipon-tipon para sa ating Panginoon, sapagkat dito tayo natututo. Mula sa pagiging baby Christians po, di ba? Dito tayo nagiging mature Christians. Gaya nga ng nasusulat sa banal na kasulatan, mapapahamak ang mga nananatiling mangmang sa salita ng Diyos. Amen po ba tayo? Colossians 1:27-28. Na sa kanila'y pinagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito
ay si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian, na siya namin inihahayag na pinaalalahanan ang bawat tao sa buong karunungan, upang maiharap namin sakdal kay Kristo ang bawat tao. Si Kristo Jesus, na aming tagapamagitan sa Diyos Ama, ay para sa lahat. Kaya naman, hindi na natatago pa sa mga mata ng tumanggap sa Kanya ang kabuuan ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Bilang Mesiyas, nadala ang kaligtasan sa tao at bilang representative ng ating Diyos Ama, ay inihayag ng ating Panginoon ang Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng bugtong na anak. At ang mga maniniwala at sasampalataya na ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang naging kabayaran at naglinis sa ating mga kasalanan ay pagkakalooban ng eternal na buhay. Sa pananampalataya ay tuturuan tayo ng salita upang ang ating kaisipan na naging alipin ng kasamaan ay malinis ng ating Panginoon. Ang bawat bakas ng karumihan na sumisira sa ating pagkatao ay aalisin lahat sa atin ng Panginoong Diyos, nang sa gayon ay maging karapat-dapat tayo sa ating pagkatawa o pagkahiram. At ito ay mangyayari lamang kung tunay natin kaysa ang ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay mapapasa atin kung mananatili tayo sa pakikinig. Sa pakikinig sa Kanyang mga sinasabi at patuloy na pagsunod o paggawa sa Kanyang kalooban. At ang pagkilos ng Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay makikita din sa ating nakagaya ng kung paano ito nahayag sa ating Panginoong Hesus at sa Kanyang mga disipulo. At ito ang mga palatandaan sa kanila ng mga hindi tunay ang pagkilala kay Kristo na nabanggit sa Mark 16:15-18. May papangaral nila ang salita na nakabase lamang sa katotohanan na natanggap nila mula sa Diyos. Makapagpapalaya sila ng demonyo at masasamang espiritu. Sila'y magsasalita ng mga bagong wika. Hindi sila mapapahamak sa anumang masama sa daigdig, at sila ay makapagpapagaling ng mga may sakit. Kung mapapanatili natin ang ating mga sarili sa kalagayan ng pagiging mga anak ng Diyos at tunay na makikitang nagliliwanag sa sanlibutan ang salita na ating pinanghahawakan, ay makapagligtas tayo ng kaluluwa gaya ng nais ng ating Panginoon na ating gawin. Ang mga tupa na nasa ibang kulungan at ang mga kaluluwa na nasa apoy ay maibabalik natin kay Kristo. At gaya ng mga Kristiyano noon, na tunay ang ginawang pagsunod kay Jesus, na mga nagsumikap at mga nagtagumpay sa kabanalan na inihayag ng salita ng Diyos, ay sakdal din tayong makaharap sa ating Panginoon. Pag sinabing sakdal, perfect. Perfect. Filipos 2:15. Upang kayo ay maging walang sada at walang balay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang daring ito at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan.
Naliwanag na po yun. Bagamat nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ay hindi ito nangangahulugan na maaari na natin husgahan ang sinuman sa kanilang kinatatayuan. Bantayan natin mga kapatid ang ating mga sarili. Dahil baka sa katotohanan at karunungan na hawak natin ay nagpapakataas tayo. Di po ba? Ang mga Israelita, nabuhay sila doon sa utos na binigay ng Panginoon kay Moises. Na kahit kaharap na nila ang Panginoon, ang ating Panginoon Jesus, hindi nila ito nakilala. Ipangaral at ibahagi natin ang mabuting balita gaya ng ipinag-uutos sa atin ng Panginoon at paalalahanan natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya na mga nanghihina. Ngunit huwag itong maging dahilan upang manisod ang mga nakikinig sa atin o kaya naman ay maging dahilan ito ng ating pagkakasala. Kailanman ay hindi itataas ng ating Panginoon sa kaharian sa langit ang mga palalo, sapagkat ang pinag-ugatan nito ay walang iba kundi si Satanas, na hinangad ang pinakamataas na posisyon sa lahat ng dahil sa pagkabulag niya sa kanyang sarili. Hindi ibig sabihin na marunong na tayo nang dahil sa pagtuturo sa atin ng Panginoong Hesus ay gagawin na natin ang katungkulan ng Diyos na siya lamang ang makagagawa. Hindi dahil pinagkatiwalaan tayo ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa, ng mga makalangit na karunungan at katwiran, ay maaari na nating tultukan ang kahihinatnan ng ibang kaluluwa. O kaya naman, ay papangunahan na natin ang ating Panginoon. Ang pag-uusga sa lahat ay hindi magaganap hanggat hindi pa nakababalik ang Mesiyas mula sa kalangitan upang sunduin ang mga ibinukod ng ating Panginoon. Gaya nga ng nabanggit sa 1 Corinthians 4:5, huwag kayong bumakol ng wala sa panahon. Hintayin ninyo ang pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang natatago sa kadiliman at ihahayag ang lihim na hangarin ng bawat tao. Sa panahon yun, bawat isa'y tatanggap ng karampatang papuri mula sa ating Panginoon Diyos. Maliwanag po ba sa akin ito, mga kapatid? Deuteronomy 11:26-28. Narito, inilalagay ko sa harap nyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala, kung inyong titingin ang utos ng Panginoon niyong Diyos, na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi ninyo titingin ang utos ng Panginoon Diyos, kundi kayo linihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. Ating panghawakan ang malinis na kasuotan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, sapagkat sa huling araw ay ihihiwalay niya ang mga nagsumikap na panatilihin ang kalinisan na kanilang nakamtan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa mga tao naman na patuloy na initig at nagpakadumi sa mundo, ay kapahamakan ang naghihintay. At ang mga pumili na ibigin ng
ating sanlibutan, sa kabila ng isinugo ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak, ay hindi na sila magkakaroon ng iba pang pagkakataon na makapasok sa kaharian sa langit. Kung hindi sila na-rapture, kapamakan ng maghintay sa kanila. Kaya laging pinapaalala sa atin mga kapatid dito, di po ba, pagsikapan natin ang ating kabanalan. Every second counts. Ayan, alin natin sa utak natin yan. Dahil baka mamaya, sa isang segundo na nakalingat tayo o nadala tayo sa pagkakasala, ay ikinapahamak pa natin. Amen po ba tayo dito mga kapatid? Upang makaiwas tayo dito, o upang makaiwas tayo sa kapahamakan, ay patuloy lamang natin pakinggan at unawain ang sinasabi ni Kristo sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Ito ay sapagkat ang nahahayag lamang na salita mula sa ating Panginoong Hesus, ang makapagpanatili sa atin sa biyaya. At ito ang makakapagpatibay sa atin, ang magpapalakas sa atin sa parehong pisikal at ating spiritual na katauhan. Gaya nga na sinabi sa John 10:11, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ito ay nakikita natin kung paano ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus ang buhay sa ating na mga sumasampalataya sa Kanya. At kung atin nang naririnig at mauunawaan ang ating Panginoon, ay tunay nga na nakasusunod na tayo sa lahat ng kanyang pinag-uutos o sa kanyang kalooban. Sa pamagitan ng pag-ibig at pagsunod sa katotohanan, ay pinapatay na natin ang ating mga sarili sa lahat ng kabulukan na likas dito na ating namanapa sa mga sinauna o sa mga unang tao. Nang dahil sa salita ng Diyos, ay hindi na tayo makukonsumo o makukonsume pa ng ating kasakiman at ng ating mga kahinaan. Hindi na natin magagawang ibalik pa kung ano at sino ang ating, hindi na natin magagawang ibalik pa sa iba sa kung ano at sino ang ating atensyon, kundi sa ating Panginoon na lamang tayo nakatingin, nakarapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Romans 6:11, gayon din naman kayo, ibilang nyo kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit mabuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kung noon ay nasa kalagayan pa tayo na mga namumuhay sa sumpa, na tayo ay pagkaari ng dyablo at alipin pa ng masama, ngayon mga kapatid ay malilinis na tayo sa harapan ng ating Panginoon at kinikilala na tayo sa kaharian sa langit bilang mga anak ng Diyos. At magiging makatotohanan lamang tayo sa ating pagtanggap kay Kristo Jesus, na inialay ang kanyang sarili para sa katubusan ng tao mula sa lahat ng kasamaang dala ng dyablo sa mundo. Kung naiaalay na natin ang kabuuan at kalahatan ng ating mga sarili sa Kanya ng ating Panginoon. At sa pananampalataya, tayo ay nakakasangkapan niya sa lahat ng mabubuting gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Ating tinanggap ang Panginoon kung sa buhay na ito ay ang mga katangian at kalikasan ng Diyos ang naghahabig sa ating pagkatao at tunay nang nabago na tayo para sa ating ikabubuti. Amen mo ba tayo dito mga?
Revelation 6:7 to 8. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat na hinihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Batid natin ang magiging bunga ng ating pagsusumikap na masunod at magawa ang kalooban ng Diyos. At ito ay upang ating makamtan ang eternal na buhay na Kanyang ipinangako sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Ang kalaban ay bihasa sa panlilindang sa puso at isipan ng tao. Kaya naman, kung hindi natin maririnig ang tinig ng ating Panginoon, nang dahil sa malakas na pagsasalita ng ating mga sarili at malakas na pagsasalita ni Satanas na mga nangungusap din sa atin, ay asahan natin na sa laman lamang ang magiging pagkilos natin. At sisirain ito ang ating pakikipag-ugnayan at ang ating pakikipagtipan kay Kristo. Imbes na makapag-invoke tayo ng kayamanan sa langit at manatiling nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, ay susunugin lamang ang ating kaluluwa sapagkat nanatili tayo sa pagiging marumi at hindi nagawang hubarin o alisin ang ating lumang sarili. Habang narito pa tayo sa daigdig, ay sanayin natin na ang tinig lamang ng Diyos ang ating pinapakinggan. Ang Kanyang kalooban ay hayagan na isinasalaysay sa atin sa pamamagitan ng mga nasusulat sa Biblia at sa pamamagitan ng mga ipinapangaral ng mga hinirang ng Diyos upang turuan ang Kanyang kawan. Kaya naman, mga kapatid, paano natin magagawa ang nais ng ating Panginoon kung di natin makuhang basahin ang Biblia o kaya naman ay makinig sa mga pinakasangkapan niya? Di po ba? Isang kahangalan ang bumase sa sariling kaalaman o sa sarili nating kaalaman upang maabot natin ang katuwiran ng Diyos. Sapagkat hindi ito kailanman mahahayag sa mga mangmang at sa mga patuloy na dinudumihan ang kanilang mga sarili o namumuhay sa kasalanan. Hindi nila maiintindihan ang tunay na ipinapahayag ng Biblia. Romans 7:22. Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangka na nakikipagpakan laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangka. Ang kasalanan o ating kasakiman o si Satanas ay tunay na mas malakas at makapangyarihan kaysa sa ating pag-iisip. Bagamat batid natin o kaalaman sa atin ang tama at ang mali, sa oras na tuksuhin tayo ng dyablo, ay may mga pagkakataon na madali pa din nagtatagumpay sa atin ang kalaban at tayo ay nagkakasala. Hindi man ito madalas na nangyayari sa atin. Pero mga kapatid, ito ay tiyak o garantisado na tayo ay nahulog sa pagkakasala. Kaya lagi nating bantayan ang ating mga sarili. Natural ang nagiging pagkilos sa tao ng pagkakasala dahil ipinanganak tayo ng
makasalanan. Dito ngayon makikita ang kahalagahan ng pagtanggap natin sa banal na Espiritu at sa pag-unawa natin sa salita. Sapagkat kahit anong pagsusumika ng mga makasalanan, gaya nga po nung nabanggit natin kanina po, na gumawa ng mabuti, ay baliwala ito mga kapatid sa harapan ng ating Panginoon. Hindi tayo tunay na makapagtatagumpay sa lahat ng ito kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Masusunod lamang natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, kung nasa atin at kaysa natin ang Espiritu Santo. Sapagkat ang mga nilukuban lamang ng kapangyarihan niya, ang mga namulat sa katotohanan, at sa pamamagitan niya ay nailalayo tayo ng ating Panginoon sa kamay ng Diablo. Ang mga kaisa lamang ng Espiritu Santo ang may kakayahan na makatulad ang ating Panginoong Hesus sa taglay niyang kalinisan at kabanalan, sapagkat umaakay sa kanila o umaakay sa atin ang banal na Espiritu sa pagiging matuwid. Kaya naman, kung wala sa atin ang banal na Espiritu o hindi natin tinanggap ang Espiritu ng Diyos, sino ang magpapaalala sa atin ng lahat ng mabubuti na naaayon sa salita ng Diyos? Maliwanag ko ba sa atin, mga kapatid? Romans 8:29, sapagkat yaong mga nung una pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ang lahat ay tinawag ng Panginoon, ngunit mga kapatid, nasa tao ang kalayaan kung tatanggapin o tatanggihan nila si Kristo. Pero dahil tayo ay nandito, isa lamang ang ibig sabihin niya, ating tinanggap si Yesu Kristo. Ang mga naniniwala at sumasampalataya sa Kanya ay tunay na nakikipag-ugnayan sa Diyos, sapagkat paano mo nakikita? Sapagkat nasasalamin sa kanila si Kristo. Nasasalamin na po ba sa ating kilos at gawa ang ating Panginoong Hesus? Mas masagot. At gaya niya, ay nakatakda silang pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sa kabilang banda naman, ang mga tatanggihan ang ating Panginoon ay nakatakda sa kapahamakan nang dahil sa kanilang pagmamatigas at kasakiman. Hindi nila magawang tubarin ang marumi nilang kasalanan. Ang iba ay pinipiling magmatigas sa harapan ng ating Panginoon para sa kasiyahan ng kanilang laman, na kahit alam nila ang masamang dulot nito, ay nagpapatuloy pa rin sila sa mga kahiyahiyang gawain. Bilang bahagi ng Iglesia, ay huwag tayong sumang-ayon sa ganitong uri ng pangangatwiran ng sanlibutan, sapagkat ang masama sa daigdig ay kailanmay hindi magdudulot ng mabuti sa tao. Tayo ay patuloy na pinapaalalahanan, gaya nga ng sinabi sa Romans 13:14. Huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang kahalayan noon. Sapagkat kamatayan ang naghihintay sa mga hindi makakasama papunta sa kaharian ng Diyos. At ito ay dahil nga sa kanilang patuloy na pagpapaalipin sa kasalanan. Maliwanag po ba sa atin?
2 Corinthians 5:17. Kaya't kung ang sinuman ay nasa Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila ay tawang naging mga bagong tao. Hindi maaaring ihayag o sabihin na hindi maaaring ihayag o sabihin natin na kaisa natin si Kristo kung tayo ay natutuon pa sa masasamang gawain ng sanlibutan. Kung ang ating mga nakikita sa sanlibutan ay ating pa din pinapakilig. Baka tandaan natin na ang ating Panginoong Hesus, gaya ng nabanggit sa Bible study kanina, ay hindi nagpaalipin sa ginawang panunokso sa kanya ng dyablo. At sa kanyang pagkahapako sa krus, ay nagapi o pinalo niya si Satanas at ang lahat ng masamang idinulot ng dyablo sa sangkatauhan. Bilang mga Kristiyano, na ang buhay ay katungnan ng sa ating Panginoong Hesus, ay hindi na dapat natin pinagkakatiwalaan at hindi na dapat natin kinikilala ang ating laman. Na alam natin mga kapatid, na likas na kaisa ng sanlibutan. Bagkos ay ang sinasabi na lamang ng ating Panginoon ang ating pinagkakatiwalaan at lubos tayong sumasampalataya dito. Ang salita lamang ng Diyos na tunay na kaisa ng Panginoon ang may kapangyarihan na tupukin ang anumang uri ng kasamaan at pagsuway na umiiral sa atin. At tayo ay ginagawang dalisay at karapat-dapat. At tayo ay ginagawang dalisay at maging karapat-dapat tayo sa harapan ng trono ng ating Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Inilahad na ng ating Panginoon ang kabuuan ng kanyang kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo nang siya ay pumarito sa daigdig. Ngunit kung ating nang babalikan ang naisulat sa Bagong Tipan, gaya nga po nung halimbawa natin kanina, nanatili itong misteryo sa mga Hudyo. Sapagkat hindi nila magawang sumampalataya sa tunay at buhay na Diyos na nasa harapan nila. Kaharap na nila si Jesucristo, hindi pa nila tinanggap. Nanatili silang mga bulag sa katotohanan, kaya naman hindi nila naunawaan ang mga isinulat ni Moises. Hanggang sa panahon ngayon, ay nananatiling bulag ang maraming tao at hindi nila makita o hindi nila masumpungan ang kanyang biyaya at habag. Sa kabila ng pag-iral ng banal na kasulatan, di po ba, kaharap na natin ang Bible. Sa kabila ng pag-iral ng banal na kasulatan o ng Biblia dito sa mundo, ay nananatiling nakatago sa tao ang buhay at ang kapangyarihan na dala nito. Mawawala lamang ang pagkabulag na iyon na nakaharang sa ating mga matang espiritual kung tayo ay marunong balik sa ating Panginoon. 2 Corinthians 3:16, ngunit kailanman magbalik sa Panginoon ay maaalis ang kalugod. Kung sa paniniwala at sa pananampalataya ay magagawa natin magpasakop sa kanyang kalooban, ay hindi na magiging lihim pa ang liwanag ng salita ng Diyos. At ang lahat ng patungkol dito ay patuloy na ihahayag sa atin ng Panginoon. Sa pagkilos ng kapangyarihan nito, ay bubuksan ng Espiritu Santo ang ating kamalayan at tuturuan niya tayo na gumawa ng mabuti at ilalayo niya tayo sa mga gawain na masasama.
Ipapakita din niya sa atin kung sino ang mga nasa sumpa at kung sino ang mga tunay na pinagpapala. Ipapaliwanag niya ang lahat ng bagay at kaganapan na nasa ating harapan. Nang sa gayon ay magpatuloy lamang tayo sa katuwiran at ating matanggihan ang mga sarili natin o ang ating kasakiman. Sa pamamagitan nito ay magiging malinis tayo mula sa karumihan at mga tunay na kinalulugdan ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maliwanag po ba sa atin ito, mga kapatid? Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Okay, tatapos tayo sa